Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay XRP. At ang sabi po rito ay legal expert claims SEC wants Ripple to dump $2 billion in XRP and further suppress XRP price. Kaya ayan, meron daw pong isang legal expert dito. Isa po siyang abogado. Ang ayon po sa kanya ay ang US SEC ay gusto po niyang mag-dump itong si Ripple ng XRP na nagkakalaga ng $2 billion. At ito ay magdudulot ng suppression sa presyo ng XRP. Kaya yan, kung pag nangyari po ito ay talagang hirap po talaga na umangat ang presyo ng XRP. Mas lalong maghihirap ito. Kaya ayan, yan po ang posibleng mangyari rito. Ayon po sa isang legal expert. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, with the SEC seeking a $2 billion penalty against Ripple, attorney Jeremy Hogan says the demand would require Ripple to sell lots of XRP and further suppress the coin's price. Kaya ayan, ang SEC ay yung sinisingil po nila na multa dito kay Ripple ay umaabot po ng $2 billion. At ayon po kay attorney Jeremy Hogan ay para mabayaran po ito ng Ripple ay kailangan po nilang magbenta ng malaking amount ng XRP. At kung pag nangyari po ito ay magdudulot po ito ng selling pressure dito sa presyo ng XRP at malamang ay masusuppress ito or babagsak pa ito. Kasi malaki po ang $2 billion na ito. Kaya yan po ang sinabi ni attorney Jeremy Hogan. Kung sakaling babayaran ito ng Ripple. Kasi saan nga ba sila kukuha? Siyempre kukunin nila yan sa XRP holdings nila. Lalong-lalo, particular po yung nakalagay sa kanilang escrow. Hogan's faults SEC's $2 billion demand. Kaya yan. Parang yung sinisisi po ni attorney Jeremy Hogan dito na may kasalanan sa suppression or ang underperformance nitong si XRP ay ang sinisingil na multa ng SEC na $2 billion. Kaya yan, Hogan's emphasis was on the SEC's plea for final judgment in which the regulatory agency asked the court to impose a $2 billion fine against Ripple for violating federal securities law through its institutional sales. Kaya yan, yung parang linabag po kasi ni Ripple dito ay yan yung kanyang pagbebenta, yung kanyang institutional sales. Yan, kaya binayolate po niya ang federal securities law. Kaya yan po yung kanyang parang kasalanan. At yan po yung kaya dahil dito ay kailangan po siyang magbayad ng multa. At ngayon, yung problema ay sobrang napakalaki po yung sinisingil ng US SEC na multa para sa kanya sapagkat sila po ay naniningil ng $2 billion. Kaya ayan na nga. Saan nga ba sila kukuha ng $2 billion na pambayad nila sa penalty na yan? E di syempre sa kanilang holdings na nakalagay, particular po yung nakalagay sa kanilang escrow. Attorney Hogan criticized the SEC's ineffective legal strategy against Ripple and highlighted concerns about its implications for XRP holders. Kaya ayan na nga. Nagbigay po ng criticize yan or parang naglabas po ng hindi magandang pahayag ang or parang hindi po nagustuhan ni attorney Hogan ang penalty na ipinataw ng SEC dito kay Ripple. Kasi yung ganyang kalingking kahalaga $2 billion ay hindi lamang po si Ripple ang maapektuhan dito. Maapektuhan na rin po ang mga investors or holders ng XRP. Hogan explained how the SEC's demand of $2 billion would hurt the same retail investors the commission claims to protect. Kaya yan na nga. Ang dahilan nga kung bakit hinabol ng US SEC itong si Ripple ay para protektahan daw ang mga retail investors.
Ayan, para protektahan ang mga retail investors. Ngayon, yung ginagawa po ng SEC na nagdidemand po sila ng 2 billion na penalty kay Ripple ay makakasakit naman po ito sa mga investors or holders na XRP. Kasi syempre, magkakaroon yan ng impact sa presyo ni XRP. Malamang ay babagsak yan or mahihirapan itong makabangon. Hogan noted that the action would cause the price of XRP to plunge heavily, thereby hurting retail investors. Kaya yan, ayon po kay Attorney Jeremy Hogan, ay mukhang nagbenta po ang Ripple ng $2 billion ay babagsak daw. Magkakaroon daw ng matinding pagbagsak ang presyo ni XRP at talagang masasaktan ang mga retail investors ni XRP. Ngayon nga ay talagang marami nang nadidisappoint dito kay XRP. At meron na lamang yung talagang loyal talaga na talagang patuloy pa rin na sumusuporta. Pero paano kaya kung pag nangyari ito? Yan, hindi natin alam kung hanggang tatagal yung kanilang pagiging loyal dito kay XRP or yung kanilang pagtitiwala dito kay XRP kapag nangyari ito. Kaya ang sinisisi po ni Attorney Hogan ay ang SEC. Yan, kaya ang katanungan niya dito ay ano ba talaga? Prinoprotektahan nyo nga ba talaga ang mga retail investor ng XRP or nais nyo silang saktan? Kaya yan, parang ganyan po yung sinasabi ni Ginoong Jeremy Hogan dito, Attorney Jeremy Hogan. They attribute XRP's underperformance to price suppression caused by Ripple's monthly sales. Kaya ayan, nitong mga nakalipas naman, ayan, nakalipas na taon at saka mga buwan ay ang sinisisi naman po ng XRP ayan, community ay yung ilang mga XRP community ay kung bakit nag-underperform itong si XRP hanggang ngayon ay yung pagbenta ng Ripple ng kanilang XRP token na nanggagaling po sa escrow. Ay yan naman daw po yung nagdudulot sa suppression nito. Tapos ayan, madadagdagan pa. Dadagdagan pa nila ito para lamang bayaran yung $2 billion na kanilang penalty. Ayan. Specifically, the company releases 1 billion XRP from its escrow accounts monthly. While it relocks 800 million in XRP, it retains the 200 million XRP sells them to ODL, on-demand liquidity customers. Kaya ayan, sa kadalasan po ang ginagawa nila, yung escrow. Yung escrow po ay nakaprogram yan na maglabas ng at least 1 billion na XRP kada buwan. Ngayon, ang ginagawa po ng Ripple ay binabalik po nila yung 800 million na XRP pabalik sa escrow account. Tapos yung 200 million na XRP lamang ang kanilang binebenta para gamitin ito sa pagdi-develop paggawa ng mga projects dito sa ecosystem ni XRP. Kaya yan po ang ginagawa nila. Pero ngayon at meron po silang babayaran na 200 billion, yan. Hindi pa naman po confirm na ang kailangan nilang bayaran ay $2 billion. Yan lamang po yung parang hinihiling yan sa korte ng SEC. Pero sakaling na-approve yan, ay malamang baka dadagdagan nila yung kanilang ibebenta kada buwan. Malamang ay baka ibenta pa nila yung 1 billion na XRP kada buwan na kanilang nakukuha rito kay escrow para lamang may pambayad sila dito sa sinisingil ng SEC. And if the court sides with the SEC and imposes a $2 billion fine against Ripple, the company would be forced to sell more XRP to meet this obligation. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, na kung pag inaprubahan ng korte yung kahilingan ng SEC na 2 billion na penalty laban kay Ripple, ay mapipilitan po ang Ripple na magbenta sila ng mas malaking amount na XRP para meron po silang gamitin na pambayad dito. Kaya yan, mukhang mukhang nangyari ito ay talagang mukhang patuloy na mag-underperform itong si XRP sa hinaharap. Pero hindi po natin alam, tutukan na lamang po natin kung ano talaga yung sunod na mga kaganapan dito kay XRP. Baka makahanap po sila ng paraan
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.